Ano, chairman? Diba? Gusto mo sumikat? Move on, chairman. Galit na ang taong bayan sa inyo. Magagaling lang kayo pag may halalan. Kumpare! Inanak! Pero pag yung taong bayan, kapitbahay ninyo, hindi nyo matugunan. Bakit? Ha? Chairman, kung may sasabihin ka rin lang namang hindi maganda sa akin, wag na sa likod ko. Ikaw naman may hugot ka pa sa buhay. Pabibo ka rin eh. Ikaw ang pabibo, Chair. Hindi mo pala kayang gawin tungkulin mo, edi mag-resign ka bilang chairman. Nahihiya ka pala magpaliwanag sa tao. Siguro baka masama ang nag-i-intention mo. Puro ka kurako o patong ka lang sa parking. O siguro, hanap buhay lang ang kadla mo, kaya ka pala nag-barangay chairman. Ang laki po. Isa pong kwento sa akin ng isang vendor sabi niya. Nung una po, Mayor, siyempre kala namin talagang wala na. Sabi ko hindi kasi minsan kailangan lang kayo makinig muna sa pamahalaan. Huwag kayong makikinig-kinig kung kani-kanino. Pag may pamamahala, magiging mas organisado, mas may kapanatagan. Inaalis ko lang naman yung mga siga-siga. Diba? Nagsisiga-sigaan sa Maynila. Tapos na yung panahon nila. Meron mga ilang chairman. Lalo na yan dyan sa bandang Antipolo. Chairman, kung may sasabihin ka rin lang namang hindi maganda sa akin, wag na sa likod ko. Ikaw naman may hugot ka pa sa buhay. Pabibo ka rin eh. Ikaw ang pabibo, chairman. Kita mo, kakasuhan ka. Bakit? Gusto mo, sarili mo, gobyerno mo eh. Ano sabi? May nagsabi pa isang chairman. Ito, pinararating ko. Baka nanonood si Secretary Anyo. Sabi ng chairman, kasuhan niyo na lang ako. Kita niyo, saan ugali naman meron yan? Chairman. Gusto mo pala sarili mo gobyerno, di bumili ka na sarili mong isla. Di mo pala kayang gawin tungkulin mo, di mag-resign ka bilang chairman. Nahihiya ka pala magpaliwanag sa tao. Siguro baka masama ang nag-i-intention mo. Puro ka kurakot o patong ka lang sa parking. Siguro kumikita ka rin sa parking. No, chairman. Bakit? Sino nag-report? Netizen. Kasalita ka lang nakatalikod pa. Nangihiram ka ng tapang sa likuran. Pabibo ikaw ang pabibo. Ayaw mo ng pagsasayos, umalis ka ng Maynila. Sino bang nakikinabang sa pagsasaayos? Hindi ba taong bayan? Sino bang dapat nagsasaayos? Di ba tayo mga halal ng bayan? Ba tayo tumakbo-takbo sa opisina ng gobyerno? Magpaboto sa tao? Hindi mo pala kayang gawin yung tungkulin mo. Ano, chairman? Diba? Gusto mo sumikat? Pasikatin kaya kita. Palibasa hindi mo ko binoto nung nakaraang halalan hanggang ngayon, hindi ka pa tapos sa halalan. Move on, chairman. Makiisa ka. Dahil ito, walang masamang intensyon ng gobyerno. Magagaling lang kayo pag nakatalikod ng mga tao sa gobyerno. Kung talagang matapang kayo, ito, opisina ng pamahalaan. Sabihin nyo sa harapan namin na mali ang paglilinis, na mali ang pagsasaayos, na mali ang pagtatanggal ng obstruction, na mali na ibalik muli sa taong bayan ang kalsada. Ngayon, kung hindi mo kayang gampanan, diba? Di mag-resign ka. Wala namang pumipigil sa'yo. Palibasa, hindi ka nagre-resign, siguro patong ka sa bukis. Ano, gusto mo, chairman, pangalanan kita? Patong ka sa parking? Natanggal sa'yo yung parking. Bakit? Wala ka namang karapatan dun Hanap buhay lang ang kadla mo, kaya ka pala nag-barangay chairman. Basta bibigyan kitang tip, taga-Antipolo ka. Street, mahaba naman yan Sinabi ko na sa inyo, galit na ang taong bayan sa inyo. Doon sa mga ilang chairman,
galit na galit sa inyo ang taong bayan. Hindi na nga makuha magsumbong ng taong bayan sa inyo eh. Bakit? Kasi mga tengang kawali kayo. Magagaling lang kayo pag may halalan. Kumpare, inanak! Oh. Pero pag yung taong bayan, kapitbahay ninyo, hindi nyo matugunan. Bakit? Takot na takot kayo mawalan ng boto. Pagsasaayos naman, makatira naman yun eh. Kung kayo'y mababang loob, nakikiusap, nakikisuyo, nagpapaliwanag, bakit nyo nakatamaran magpaliwanag? O talagang ayaw nyo lang. Ang gusto nyo lang, maging chairman para tirahin nyo yung budget nyo. Chairman, kamusta naman yung kontraktor natin? Ha? Abangan mo na naman ba yung SB? Supplemental budget? Ha? Ay sa inyo. Style nyo nung luma, nung panahon nung nakarang administrasyon. Tinitira-tira nyo yung budget nyo. Gawin mo ngayon, chairman ulit. Tingnan natin. Mag-iisa kayo, hindi naman na... Dapat pakikitang makuha sa public service. Ha? Ako, may kilala rin ako, chairman, tumatakbo lang eh. Para proteksyonan yung mga negosyo niya. Kaya nga yung kanyang, pati pangalan ng kanyang ng kanyang pawn shop. Doon sa Tondo. Yung kanyang pawn shop, baka balagdag. Bakit? Siya chairman eh. Ayun, makatiran ba yun? Hindi. Kung mo ba ikaw chairman aabuso ka na. Kaya nagagalit sa inyo yung taong bayan eh. Nanggigigil. Paano namin nalalaman? Sinusuplong kayo sa amin eh. Ba't sasabihin ko ba sa iyo kung sino nagsuplong? Di inaway mo na naman. Kinukonsinti ka ba namin? Kinukonsinti ba namin? Katulad din sa chairman, nanutok ng baril. Kuyo. Huwag tayo mag-aabuso. Bakit tayo huwag mag-aabuso? Halal tayo ng bayan. Hindi ba dapat tayo kumakalinga sa kanila sa oras ng kanilang pangangailangan? Nasaan yung konsepto ng ganun? Bakit nawala na? Kaya ngayon, total, malakas ang loob mo, pagbibigyan ka naman namin, nakakaya naman sa'yo. Sa amin naman gusto lang namin magsaayos. Kayo mga kababayan na nanonood. Pag ang chairman nyo, walang ginagawa ang pagsasaayos. Hindi nyo, sabi? Iboto si chairman. Madaling lapitan. Mahirap hanapin. Kapitbahay mo pa yun. Kaya ako, marami akong kilalang chairman. Matitino. Vicente. Nakikita ko pa nga sa Facebook eh. Tumutosgas pa sila ng sarili nilang pera. Pero yung mga bulok na chairman, ilan na lang yan sa Maynila. Tingnan ninyo, malalaman ninyo. Mga nangabulok na chairman. Ilan na lang po yan. Yung mga patong-patong sa illegal terminal. Yan lang naman yung nagagalit sa atin na chairman eh. Kasi dati may hawak silang illegal terminal. Huwag na kayo lumayo dito sa Loton. Di ba? Nag-aabuso. Papanoorin ko lang kayo, inaabuso ninyo yung mga kapitbahay nyo. Hindi po pwede. May kanya-kanya tayong obligasyon. Yung mga bulok na chairman, talagang wala kayong puwang sa akin. Bakit? Sayang eh. Sabihin mo, 90% ng chairman sa Maynila. Pagpalagay mo 90% ng chairman sa Manila matitino. 90%. Ako, sa tagal ko po sa public service Ako, tansya ko mga 90% matitino. Yung 10%, kulang-kulang 100. Ako, Diyos ko. Nagsisiga-sigaan lang ho yan. Nanghihiram lang ho ng tapang yan. Para abusuhin yung mga maliliit. Kaya kayo mga bulok na chairman, gusto ko mawala na kayo. Bakit? Inaawa ko doon sa 90% na matitinong chairman bakit? Parang isang gaing lang ho ng kamatis yan ang gusto kong alisin yung bulok. Proteksyonan ko yung mga hindi bulok. Kaya mga kababayan, kayo, babantayan yung mga chairman nyo pagka inaabuso kayo. Sumangguni kayo sa amin. Hindi namin ito tolerate po yung mga yan.
Nakapamasyal nga dyan sa Antipolo Street. Secret. Basta dyan sa District 2. Oo. Yung isang ano nga sa District 3. Sige. Maghamon pa kayo sa pamahalaan. Illegal na kayo pa naghahamon. Kaya nawalan ng gobyerno ng Maynila Kaya mga bulok Ang gulo. Dahil pinangangalanda ka ninyo, kayo leader ng barangay. Sa mga politiko. Ako, mataas ang pagdalang ko sa inyo. Sa totoo, kilala ninyo ako, mga chairman. Re-respeto ko kayo pagka kayo may kapwa-respeto sa inyong kapwa. In fact, spoiled kayo sa akin, mga chairman. Ang ngayon, ayaw ko lang, ay mga bulok na chairman. Wala kayong puwang sa akin. Hindi ko kayo kukonsintihin. Ayan, pagkatandaan niyo yan. Kayo na mga ilan dyan na nangaabuso ng inyong kapangyarihan sa barangay. Ha? Kung makapag-inuman pa kayo, parang walang 55-55, ba? Oo, yan. Minsan, pupusasan kita. Machempo-chempoan lang kita. Subukan mo uminom sa kalye. Pagpupuyatan din kita. Hindi mo para abusuhin ng kapangyarihan. Kundi para ipakita sa iyo na may batas. At ang batas ay para sa lahat. Tapos na ang panahon ng pang-aabuso ninyo. Kawawa ko ang mahirap sa barangayan, mga kababayan. Ang pinakakawawa yung walang kapangyarihan, walang kakayanan, walang kaibigan, walang kumpare na mga kilala. Kawawa yan. Hindi na po ngayon. Sa maliit namin kaparanan, bibigyan po namin kayo ng proteksyon. At hindi namin nahayaan ng mga abuso, yung mga chairman na iilan na bulok. Ayan. Ako, at least kaya kong garantiyan sa sarili ko, sa tagal kong sa pakikipag-ugnayan sa barangay. Mga 90% matitino ang chairman ng Manila. May ilan lang sumisira na pasasaan ba? Basta ako, binibigyan ko kayo ng pagkakataong magtino. Wala tayong politika, wala basta kayo yan diskarte nyo yan. Kami naman, maglilingkod para saan? Kaayusan, kalinisan. Ngayon, kung hindi kayo sang-ayon doon, kaya tapuan namin kayo halal, hayaan nyo na, ibigay nyo na kay First Kagawad. Siya naman ang maging chairman.